Ayan, hello class. Once again, good evening sa ating lahat. So our topic for this video is all about projectile motion. Ayan, napakaraming formula. Iisa-isahin natin yan. So if you can remember, yung topic natin last time was kumbaga, horizontal na movement, di ba? And vertical na movement. No? That is called as free fall. So, pag horizontal ang movement, we have velocity, acceleration, meron tayong tatlong formula, no? Na derived using integral calculus. Then, same din pag naka-vertical yung ating motion. Ngayong araw na to, or for this video, is the combination of those two. This is called as projectile motion. Ibig sabihin is, kumbaga, naghagis ka ng bola, hindi siya upwards, no, na 90 degrees, no, na siya ay certain angle, theta. So, syempre, if mag-itsa ka pa diagonal, lahi na tong formula. Involved gihapon siya, no? Pero, duha na kabuk, dalawa na yung involved sa atin. We have our x-axis na velocity and our y-axis na velocity. Our x-axis na acceleration and, kumbaga, kung meron, no? But for this one, wala siya. Okay, so constant velocity yung pagturing natin. If projectile, constant velocity. Pero sa ating y-axis, meron tayong gravity. So sa ating horizontal projection, ito lang po yung formula natin. X is the distance traveled in our x-axis by our ball or yung bagay na hinagis mo is equivalent to velocity in our x-axis times time. Kaso, no, before we can solve for our Vx times time, you need to convert kasi yung Vo is katong velocity of our object nga naka-incline. 'Di ba? Na topic nato na last time how to convert yung ating hypotenuse, 'di ba, into a adjacent side and into a opposite side of with respect to a certain angle theta. So, kaya dito, as you can see, mapagkuha natin sa Vx or Vox, initial man na siya, no? We will be using this triangle at etong VO, yan. Tsaka ito yung ating VOY. Ayan, tsaka ito, no? Same lang na sila. Tapos, ito yung ating VOX. So, nakabuo tayo ng triangle with 90 degrees. Diba? So, lagyan natin dito VOY. Diba? This is our VOX. So, based on our katoa, diba? So, katoa, in getting our VOX, diba? Nga given si VO or our hypotenuse, pwede natin gamitin si cosine, no? Cosine of angle theta, kasi ito yung binigay sa atin na theta, is equivalent to our adjacent, which is our VOX, divided by our VO. So, transfer lang natin si VO to the other side. So, mo nang na ay formula nga VOX is equivalent to VO cosine of theta. So, therefore, in order for us to know kung, for example, at a certain time, 5 seconds from now, no, how far is the ball in our x-axis? So, na lang, convert nimo si VO katong tagilid, no, ipahigda nimo siya VOX, tapos i-times nimo sa time. Ano lang, sa x-axis. So, take note, class, if we are referring about our x-axis, kahit saang point yung VOX natin, for example, dito, V1X. Pangalan na to, this is V1Y. V1X is always, or yung Vx natin, class, all throughout our path, kahit ilagay pa natin dito, for example, another one, siya dapita, V2X. Ito is V2
2y. Kaya now, we are talking about the x, kaya nakahigda na velocity. Kahit saang point sa ating projectile motion, our velocity x is constant. Yan yung palagi ninyong tatandaan. Okay? So, is that clear? Velocity x is always constant kahit saang point siya dito sa ating curve. Same lang siya. Pero when it comes to our VOY, no, mo na nang gilahi-lahi. So, saan mo siya paglahi-lahi, sir? Okay, solve sa nato siya. Take note, ang binibigay dito is yung VO, yung nakaslant. So, we need to convert our VO into, eto, nakatayo, si VOY. And using our SOHCAHTOA, pwede na to gamitan og SOH. Diba? Si SOH. SOH is sine is equivalent to opposite over hypotenuse. So, ibig sabihin, paano to na-derive is sine, wait. Sine of theta is equivalent to VOY, which is our opposite sa ating angle theta divided by our VO. So, same kanina, no? Transfer natin sa kabila. Maunang nahimong VOY is equivalent to VO sine of theta. So, every point dyan sa ating curve, magkaiba po yung ating VO, yung mga VY natin. For example, itong na-drawing ko kanina, different siya dito. Hindi sila equal, no? Hindi sila parehas kay VX nga parehas bisan asa. So, therefore, no, ma-apply na natin yung formula natin sa free fall last time. Y is equivalent to VOY T plus 1/2 GT squared. Nana dito sa tong formula last time. VY squared is equivalent to VOY squared plus 2GY. Same pa din. Then last one is VY is equivalent to VOY plus GT. Okay. So, ano yung dapat naming tandaan, sir? Ito yung sabi ko kanina, constant siya kahit saan. Kahit na class, hindi binigay, no, common sense dapat na at the highest point of the ball or yung ating substance or yung thing na, no, atong giitsa, the highest point, ang VY po natin is 0. Diba? Same last time, diba? Yung mag-throw tayo ng coin, sa highest point niya, yung velocity final natin is 0. So same dito, kahit na nakaslant siya pag hagis, no, yung highest point na ma-attain niya, Vy is 0. So kumbaga, kahit hindi binigay sa ating problem, dapat alam niyo yan. Vy is equivalent to 0. Okay, sige. So, one thing then na dapat tatandaan natin, no? Ano pa? Ito. Same pa din, no? Vx is equivalent to Vox kahit saan na point. And then, ito. Vy is equivalent to Voy. Same lang yung ating Voy pag at a certain point na same sila ng elevation. Diba? Same sila ng elevation. So, yung Voy natin dito, same na dito sa Vy. Yan lang yung dapat tandaan natin kay Vy. For example, no, nandito si V1Y. If, for example, same sila ng elevation nito, no, dadagdagan ko ha. Ito yung, for example, V3Y. So, equivalent sila. V1Y is equivalent to V3Y kasi same sila ng elevation. Diyan lang na sila magka-same pag same elevation. Pero pag different yung elevation, yung mga VYs natin are not the same. Next class is this one, no? This is called as special derived formula. So, minsan kasi binibigyan tayo ng mahirap masyado na problem, mahaba masyado yung ating solution. So, this special derived formula is galing lang din dito sa formulas natin, no? Gikuan lang siya gi-relate with each other. So, pag-relate sa kanila, eto, nakuha yung ating special derived formula. Kasi as you can see, no, x, pag horizontal, x lang talaga. Pag vertical, y talaga, y lang.
Pero, minsan kasi may mga tanong na x yung binigay pero y yung hinahanap, mga ganyan, no? So, ito yung gagamitin natin. Y is equivalent to x tangent of theta minus gravity x squared over 2 VO. No? VO is yung initial velocity natin squared, then cosine of theta squared. Then, pag hinahanap yung y max, ibig sabihin ng y max is yung highest elevation. Tama? Ang formula niya is VO squared plus, VO squared sine theta squared over 2G. Yan. So, napay mga formulas natin sa other subjects, madagdagan pagid ani. Kung na gina-separate, dapat separate na to para di kayo mo maglibog sa itong mga topics. Okay? Okay. Sige, paki-screenshot. Then, last thing pala, no? Same pa din siya last time class sa ating free fall. If the object is nakaslant siya pero papuntang itaas pa siya na part dito na part sa may left side, pag andyan pa siya na part, 'di ba? That is going upward pa siya. So pag upward yung ating motion, yung gravity natin same last time, pag upward yung motion is negative dapat yung gravity na pag-substitute. Kapag yung bola natin is pababa na siya, dito na siya sa right side, yung gravity po natin is negative kasi, positive pala kasi papunta na siya sa ilalim. Ayan, no? So, yan yung dapat tandaan natin sa projectile motion. Okay? Type okay if you are ready for our first example. Andyan pa ba kayo? Okay, okay daw. Okay, sige, sige. Proceed tayo with our first example. Ayan. A place kicker kicks an American football at an angle of 40 degrees above the horizontal axis. The initial speed of the ball is VO, yung nakaslant ha, ito VO, is 22 meter per second. Ignore air resistance. Find the maximum height H that the ball attains. And then, determine the time of the flight between kickoff and landing. Okay, so number 3 is calculate the range R of the projectile. Okay, so yung maximum height H, yan yung special natin na formula, no? Y max is equivalent to VO squared sine theta squared 2G. Pero if nakalimutan mo yung formula, ito lang yung memorize mo, okay lang, di ba? Sabi ko kanina, itong special derived formula is andito lang siya pa rin galing. So, try natin na, hindi natin ito gagamitin. Dito tayo kukuha. Ang hinahanap natin is yung H o yung highest, maximum height the ball attains. So, analyze muna natin. Meron tayong bola, ayan. Ginamit ko na lang yung figure kanina. No? Ito yung bola natin, then sinipa ng isang American football. A place kicker para. American football mo manandula, no? So, a place kicker kicks ang bola. Tapos, that is 40. Ito yung angle natin, 40 degrees. Tapos, VO po natin, ayan siya. Si VO is 22 meter per second. Okay? Sige. Number 1. Find the maximum height. Diba? So, ayan, nilagay ko na lang sa may right side yung lahat ng formulas na pwede nating magamit. No? We have 1, 2, ganyan level na 1, 2, 3. Para same last time, no? Malaman natin kung saan dito sa 5 formula yung ating gagamitin. 5, 6. Okay, sige. So, ang hinahanap dito is yung maximum height. Siyempre, so hindi natin magagamit yung 1 tsaka 2. 'Di ba? Horizontal man ang 1 ug 2. Nanata sa 3, 4, 5, 6.
So, first thing that we need to do, syempre class, is to convert our VO into VY. Diba, nagtagilid pa man na siya. VY man itong kailangan, kay height man, kani man itong kailangan, si height, H. So, syempre, katong velocity nga nagtindog. No? So, i-convert na to. Paano pag-convert? Ito, VOY. Yes. Pakichat. Asa dara na formula atong gamiton para ma-convert si VO into VOY. No? Gagawin natin siyang nakatayo. Drawing nako. Mo ni ang V initial sa Y. Okay? VOY. Manang VOY na tindog. Yes. Anyone? Saan dito sa anim na formula para si VO maging VOY? Bisa na discuss natin kanina. Si Olarte lang? How about the others? Oh, yan. Nag-type pag ganin may sir, ulat lang good. So that is equivalent no, VOY is equivalent to VO, then sine of theta. Diba? Para ma-convert natin, substitute natin, VO is 22, sine of 40. Paki-calculator po. I hope that nandyan yung mga calculators ninyo. What is our VOY? No, convert sa nato. Okay. Kailangan man nato ang maximum height. So, 22 sine of 40. What is its value? If wala yung calculator ninyo, pakikuha. Twenty-two sine of 40 is, yes, 16.392. 16 point, sure mo, ana? Naka-degrees na ha? Wala na naka-radian. Basta naka-radian mo. Degrees ba yung yatan? Tama, 16. Makisalig, sir. Sige, wait lang. Ano ko makita? Wait lang. Ha? Calculator natin. Saan to? 22 sine of 40. Naka-degrees dapat. Nawa? Oh, 14. Oh, 14 siya. First step pa lang, mamali na ta. 14. Naanad manggod mo sa calculus nga ka-radian. Kay radian man to. Pi man to ang gihatag. Yes. So for this one, tubunan sa nato. Kay kuan man siya, degrees man ang gihatag, ayaw i-radian. So that is 14.141. Then meter per second. Okay, na-convert na nato. So based dito no sa ating conversion, tingnan naman din natin kung ano yung magagamit. Ang hinahanap natin is y, 'di ba? So hindi pwedeng gamitin si number 6, ang remaining na lang si 4 tsaka si 5, tama? Tapos ano yung pwede natin gamitin dito? VOY meron. Time, wala tayong time, 'di ba? Wala tayong time na pag umabot siya sa highest niya na elevation. So, hindi pwede si 4. So, that remains as with equation number 5. Yan yung gagamitin natin para makuha si maximum height. Sige. So, try lang natin ha. Kung hindi, itataglayang formula. Vy squared is equivalent to Voy squared plus 2gy. Pero kaso, no, hindi binigay si VY.
which is yung pinaka-highest, no? Dali, di ba? Mo ng Vy. Highest niya na elevation. Sa tingin ninyo, what is our Vy based on na-discuss natin kanina? Pag highest elevation, what it is its velocity in terms of y-axis. So, yun daw kung naminaw ka ganina. Yes, ay, very good, no? 0. So, even though hindi binigay, dapat alam ninyo. Yes, thank you. Naminaw din yun, di ay. Narinda lang good madra, no? Habang ka paminaw. So, 0 yung Vy natin. Substitute na natin, class. 0 squared is equivalent to Voy natin is 14.141 squared plus 2. Then, ang gravity natin, no? Papuntang itaas siya. So, that is negative. Di ba? I hope that I'm right, no? Just correct me, ha, if mali yung pag-assume ko. Papuntang itaas tayo. Ayan. Negative dapat si gravity. So, negative 9.81. Then, yung y, which is yung hinahanap. Ayan. So, pakitype, class, sa ating calculator, no? Yung y natin dito is h. Di ba? Okay lang. Papalitan ko ng h. Cy. So, 0 squared is equivalent to 14.141 squared plus 2 times 9.81. Sige, sabayan ko kayo. 0 equals, if you're done calculating, paki-type sa ating chat box. Pila? Shift. Wala yung squared. Pataka-taka lang ko. Wala yung squared. Wala. Yes. Shift solve equals. Uy. Syntax error. That is, yes, 10.192 meters. So, ibig sabihin, pag merong ganitong situation, no, its highest na elevation, pag sisipain mo yung bola na 40 degrees in 22 meter per second, its highest elevation is 10.192. Habol ha, sa mga wala pa na akong mag-calculator, type lang mo. Ayan, final answer. So again etong kanina, pwede po niyo siya gamiton. Diretso ni mo butang tanan, 22 squared sine of 40 squared over 2 times negative 9.81. Magawas gyapon niya siya. Pero ang problema, kapay memorize na ganin ni Dre, pwede naman ni gamiton. Nya kanina po di mo gamiton. Pero okay lang, no? This na kayo choice. Okay, diretso man gud siya. Okay. Di na ta mag-agi aning VOY. Pero same gyapon, no? Try ninyo kung mag-practice kung inyo ha. Sige. So number 2. Ayan. Number 2 is determine the time of flight between kick-off and landing. Ibig sabihin, from this point, pag sipa sa ating bola, papunta dito na part, what is our total time? No? So, syempre, obviously, no, dili magamit si equation number 5, hindi pwede. So, ang pwede na natin gamitin is equation number 4 tsaka equation number 6. Diba? Hindi din natin alam yung VY natin dito. Itong iyahang sa baba. Diba? What is our clue here? Calculate, determine the time of flight. So, tingin niyo anong formula ang gagamitin? So, ang clue dito, class, pag sisipain mo siya, then papunta dito, what is its elevation?
Pila atong y kung motugpa na siya. Y ha, ang iyang kuan, iyang height sa bola. Kung diri a 0 na pagsipa ni landing na siya diri pila na iyang height? Na ba siya height? Kanit highest man siya, highest maning elevation. Sige ko, sipa og bola. Tapos mo landing na siya sa floor. Pila height sa bola? Dili height sa bola mismo. Pila ang gets ninyo? Tugpa naman siya. What is our y? Karod, 0. Olarte, tama, 0, no? Kaya nilanding naman siya, mo na itong clue. Y is equivalent to 0. So, pwede na nato magamit si equation number 4. Ara, so, na may no, wala siya ginahatag, pero common sense. Kick off and landing. So, syempre, pag landing, 0, gid na ang ato ang elevation. So, pag 0, therefore, pwede natin nato magamit sa equation number 4. Y is equivalent to VOY T plus 1/2 of GT squared. Okay, substitute natin. Again, sabi ninyo, Y is 0. Kaya naglanding naman siya. VOY natin, again, initial is ito. Diba, na-solve natin kanina, 14.141 multiplied by time, yan yung hinahanap, plus 1/2. Tapos gravity natin, take note, before siya naglanding, syempre, pababa yung ating motion. So, pababa, that is positive, di ba? Based sa ato ang i-discuss ganina. Pababa is positive. So, positive 9.81. Pakitype po sa calculator, t squared. Shift, solve, what is our t? Yes, 0 siya. Thank you sa inyong pag-participate, no? Magana pala itong auto. Sige daw, calculator. Ayan. Iba ito, sabay. Saan itong calculator? 0 equals 14.141 x plus 1/2 9.81 times x squared. O, pila? Ano mo yung answer? 0 answer. Type 0. Duha man na, shift solve. Input siya og kuan value. Duha mo gud di ba? Sabi ko sa inyo pag t squared, dalawa na ka value. Ang isa kay 0, ang isa kay pila. Input daw og anything nga mas dako sa 0. 0. 0, okay. Mm. 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 Try nato i-negative Ara kay whole man gud siya. So 0 ang assumption man gud nato is positive. Again, nag-positive ta kay pababa naman siya. Pero ang ato ang manggong basehan is kung whole span gid siya nga paglabay, katong initial gid nga paglabay. Okay lang. So diri gid siya pagsaka, no? So pag inana class sa pagka-clue pag tagaan gyud mong 0, alam mag time is 0 nato na, di ba? So ilis di siya og negative. Sige daw. Lisdig negative tapos equals ka ulit. Pila? Na. No. Shift so. Butangi siya value. Like 100, equals.
Yes, ana 2.883 ana ha. So kabalo lang pud ka dapat magdula-dula sa imong calculator kay usahay dili man na diretso nga ihatag sa imo ang answer, no? I-guide man na nimo sa calculator. Yes, that is 2.883 seconds. Final answer. Next. Number 3, calculate the range R of the projectile. So pag tinawag nating range, that is the farthest distance, no, nga giluparan sa imuhang bola before siya nagtugpa. 'Di ba? Range nang yan yung R natin. So yung R natin class, syempre, no? Sa pagkuha sa iya, katong velocity, no? Total time nato, i-times lang nato na siya. 'Di ba? So para dali, pag R ganing gipangita, no, si R, that is velocity nga x initial, no, sa imo magyapon na multiplied by total time tt, total time, di ba? Sige. So mura gyapon siya ginani kaning x is equivalent to vxt, pero kay total time man siya mo na nang range total nga x na distance. Wala ikaw walang good, malipayon lang good ta. Number 3. Ayun, mag-exira tag-solve, no? So, R is equivalent to Vx multiplied by time total. Again, dito na nagyapon gikan ang formula R. X is equivalent to Vxt. Dito na itong R para specific siya. Sige. So, R or range is equivalent to Vx. Uy, wala pa tayo Vx. Tama? Wala pa. So, i-convert na to. So, pagkuha kay Vx or Vox, same naman na siya, no? Gamitan na to og SOHCAHTOA. So, based sa itong na-discuss ganina, pagkuha sa Vox is equivalent to our Vo times cosine of theta. Vo is equivalent to 22 cosine of 40. Ibig sabihin na kanina kaslanting ato asyang pahigda. That is our Vox. Paki-chat daw class. What is 22 cosine of 40? Mo na to ang Vox. VOY ganina to ra. Nandas taas. Yan na to resolve. Yes, how about the others? That is 16 point, bukod lang 16.852. Sige. 16.852. Again, explain nato na kung giun sa pagkuha ning formula, giun sa pag-derive. So kung how ka mag-memorize, i-memorize na lang. Vox is Vo cos. Yes. So, lagay natin 16.852. That is our Vox multiplied by our total time, no, from our kick-off hanggang nag-landing siya. So, times na to og 2.883 is our range. Di na pakita sa pag-calculator times naman na. No, di man na shift solve. Yes, that is correct. About the others, that is 48.584. 16.852. 2.1. Basta dulang answer. Pwede na na. 48.854.
Pasa na kalimot eh. Oh. 584. 584 dahil. 584. Pag walay unit ta, malian ba na po? Meters. Oh. Ay, in meters man atong given. Okay. And I think we're done with this problem. We have 3 problems, no? Happy na tamaw man. Okay, questions. You can open your mic or you can chat sa chat box. Sir, bakit naging ganito? So, kung maulaw ka, pwede rin po na nimo i-review ato ang video. This is always recorded na atanan sa ato ang Google Drive na sa GC. Okay ba? Okay, sige. Proceed tayo with our second problem. A projectile is fired from the edge of a 150 meters cliff. Ano yung na-drawing sa gilid daan, no? With an initial velocity of 180 meter per second at an angle of 30 degrees with the horizontal. Neglect air resistance. Find the following. Letter A, the horizontal distance from the gun to the point where the projectile strikes the ground. So, nasa sa cliff. Bangin ba, no? Dito niya gi-fire ang atong projectile. So, for example, na siya cannon, no? Ipabuto niya, siyempre, mutagak mo na sa lalom. Letter B, the greatest elevation above the ground reached by the projectile. Sige. So, pakita na ito itong mga formula sa gilid. Para dito, sige, balik-balik dito sa taas, no? Tanong na ako daan na sa gilid. Okay ba? Sige. Tapos, let's proceed. Letter A sa ta. Letter A. So, para class, for our convenience, i-convert na nato daan silang duwa. Diba? Si 180, i-convert na lang nato. Para dito, sige, balik unya. I-convert nato siya daan into VOX. Diba? Kailangan nga po na nato unya. Then, i-convert po nato into VOY. Unawa na tong VOX. Pagkuha kay VOX, based dira ganina, no? Atong VO, mo ni siya VO. Equals VO. Ano yung VO na to? Okay ba? Next slanting. So, VOX is equivalent to VO cosine of angle theta. Paki-calculator po. That is 180 cosine of 30 degrees. What is the value of our VOX? Convert na to daan. Pila? 15.884. Dili 885. Sige. Doon naman po na siya. Round up lang to, no? 155.885 meter per second. Okay, next is yung ating VOY. Convert na lang po na to daan. VO sine of theta. Equation number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is, magpislit. VOY is equivalent to 180 gapon, pero sine of 40 na siya. Degrees. Tapos, calculator, VOY equals, pila? 155. Mauni. Ay, di pa di. Mauni ka ganina. What is 180 sine of, sorry. This is sine of 30. Sorry.
Correction eh, pugo class, no? Sin 30 degrees. Ilisdi lang gud si cosine of. Sakto, no? Sakto. That is 90 meter per second. Okay. So, I'll tell you, class, in this solution, yes, minsan, mas-stack up gid ka. Ay, mga kuan nga mas-stack up ka, tapos pangitaan lang gini mo og kuan, pamaagi nga ma-solve. For example, kani, kulang kaayo ang gihatag niya. Ang gihatag lang niya is ang cliff. Ibig sabihin, ang bangin, 150 meters ang iyahang height. Tapos, ang atong projectile is 180 meters per second. Tapos, 30 degrees. Oo lang, no? So, ang first pag inyong pangutana, pila ang iyahang x, di ba? Ano kaning x? Or atong range, kang ganina. Take note, dili pa nato makuha, di ba? Pagkuha sa x, sulat na itong daan ng formula para natay guide. Araw ka na equation number 2. Ang pagkuha sa x is vx multiplied by time. And then obviously, no? Vx, para sa na sa Vox. Vox is equivalent to Vx. Again, obviously, di pa nato siya makuha kaya wala pa man tay oras. O, di ba? Nanatay Vx, which is 155.885, pero wala pa tay oras. So, before nato makuha sa letter A, kwaon sa gid nato si oras. So, mangita ta, no? Ayo sa, dili sa ta, pikas. So, unsa pod atong magamit ani si 1, nagamit na nato si 2, dili pa magamit si 4, 5, 6, mamili ta diri Tapos mangita tag mga clue, no? Tama? So, ang gagamitin natin class na origin is eto ha. Ano itong origin? Origin. Ibig sabihin kanang 150 meters, pababa man siya. 'Di ba? Guess no, pababa man siya. So, ang y nato diri is negative 150. Gets man ninyo, no? Mo na tong y. Pero to ang gigit kanan kay sa taas man tadaan, di good pass diri di ba? Tupong man na sila. So 0 atong y dira. Pasaka no ang positive. Di panaog man ta no negative 150. Mo na nang isan to ka clue. Negative 150 meters. So naa di ay tay y nga pwede magamit si 150. Nya asa na siya gamiton? Ang mga na y. So ang pwede na to magamit si 4 or si 5, tama? Tama. Tapos, unsa pa pwede na ito mabutang, no? Gravity na, given naman ang gravity. Dili na to pwede magamit. Ay, dara, time. No? Si time. Y na natay Y, VOY, na natay VOY. Time, wala, 1/2 GT. O di, pwede. So, gamito na to sa equation number 4. Sulat sa nato, Y is equivalent to VOY time plus 1/2 times gravity times time squared. Try lang nato. So, ang y substitute natin, 150 negative, kay pababa siya. Mo origin mo ito sa taas. Pababa. Tapos, VOY, na-solve na ito ganina, 90, multiplied by time, 1/2. Then, same ka ganina, no? Before siya nagnaog, syempre, pasaka pa man siya. So, negative atong gamiton nga gravity. I hope that you are calculating. Para, i-type na class sa calculator. Makuha na to si oras, time. Sige, sabayan na lang tamo. Sana to kung may wagang salamin. May wagang calculator. Negative 150 equals 90 x plus 1/2 times negative 9.81 squared. Pila?
Negative 150, 90x minus. Pag negative yung answer class, ibig sabihin, wala man tayo negative nga oras. Shift solve ka, tapos input kag anything na positive. Positive 100, before ka mag-equals. Kaya para ang ihatag sa imo is positive. Tama? Negative. Positive lagi ako. Again di ba, lesson na to last time. T squared. Pag sinabing T squared class, we have two T's. So, tama gyapon na. Actually, tama gyapon ng negative 1.538. Pero oras manggod ato ang gina-solve. So, obviously, si T1, dili siya pwede. So, may oras nga negative. So, mangitaon ni mong pangkaduha. No? Mo nang pag mag-shift solve ka, asa naman itong calculator na ko? Ora, di ba? Kuning shift solve, mangutana pa muna siya. Unsay mong gusto, positive, negative, o positive ka. Mo tong 19 mo gawas. Ana ha? 19.88 ay 886 seconds. So mo na atong ganito. Time. Nya mo na gimangutana. Atong gipangutana is kuan man horizontal distance. So nanamatay formula ka ganina, no? Kailangan na lang nato i-substitute. VOX natin is 155. 0.885 times atong oras nga nakuha 19.886. So atong x is equivalent to, yes, paki-calculator po. That is our distance x. The times class 155.855 times 19.886. Round up na lang ni mo, no? Pwede po, katong decimal pa siya. 3,099.929 meters. Pero sa bagay, no? Doon naman po kayo siya sa 3,100. Okay na po. Sa kay doon yung answer. No? Madawat na. So, na natin answer sa letter A. Our horizontal distance. So, na yung mga inana ha? Mga instances, no? Ayaw kasapot nga di makuha. Pangita sa laing pamaagi. Ang pinaka-nice gid nga style is isulat sa tanan formula para na-guide ka. Okay? So, letter B tayo, class. Letter B is, ang hinahanap po is greatest elevation above the ground. So, take note lang nga. Kasi maglibog ka. Di ba? Mao ni ang 1,000 eh. Please not. Iwan ako pasabot. Lawa na gini kasabot si Carol di ay. Sabtaw sa man si Carol. Asa mga kasabot. Basi sugod pa ganina. Basta gamitan lang gid ang formula. Tapos i-review ang atong video. Gano Sir, bitaw? sir, kung mag-after ko sa decimal point, kailangan tatlo or okay lang duha? Okay na duha. Okay na po tatlo. So, kay dool siya. Sabtaw sa man ni siya. Oy, tanawa balik atong video niya. No, ninayag tan-aw. May basi, sugod pa lang ganin. Sabot. Sige, letter B ta no. Mao ni atong VOX.
So take note ha, mao niya to ang 150. Kana pa doon dara, that is 150. Natawon. Na first year pa lang, no? Wala. Nagkasunggo-sunggo na. Tapos, ang isa, kani, i-broken line ako para ma-separate. Mao ni ang isa ka, atong kwauno na lang si Y. So, kwaon sa nato si Y, i-plus na to kay 150, mao tong tawag nga greatest elevation. Okay ba? Mm. Problema, unsa tong gamiton, unsang clue na to. So, based sa atong topic ganina, no, gi-explain na to, pag naa sa highest elevation na ato ang projectile nga or yung ating bola or for example kani cannon nga bola, no? Ang VY ana class pag naa na siya sa highest elevation is equivalent to 0, di ba? Tapos ang VX ana same lang gyapon last time ang VOX. Sa mo na tong clue, pag highest elevation, ang Vy po natin is 0. Ibig sabihin, wala na siya velocity. No? Ready na siya matagak. Di ba naman? Sa tulbong di. Wala naman siya velocity. 0 naman. Pababa na din siya. So, nanatay Vy. Nanapod tayo Voy. Sa tingin ninyo, class, pakichat sa chat box. Asa sa mga formula na to. Siyempre, kailangan ito si Y. So, kani Y o kani 4 og 5 atong choice. Para sa inyo, asa itong gamiton. Kaya na itong time, no? Wala mo tayo oras. Time. Y lang man itong gusto. Tama ba? So, ang pwede na ito magamit ani si equation number, yes, equation number 5. 5. Wala na ko kasabot. So, ibig sabihin, no, Y yung hinahanap natin dito, ha? Ayun ako. Question mark. So, tawagin ko. So, therefore, lagay natin Vy squared is equivalent to Vo squared, Voy squared, tapos plus 2G times Y. Okay, substitute na to. Vy, pag highest elevation is 0. Voy natin, na-solve natin kanina, that is 90. Ano ba 90? 90. Squared. Plus 2, tapos gravity na to, kay pasaka man natong motion, di ba? So that is negative gyapon ta, 9.81. Tapos ang Y na to. So, pakitype sa calculator class. Pag-practice mo calculator ha. 0 equals 90 squared plus 2 times negative 9.81x. $412.884. Y is equivalent to 412.884. So, isa sa mga pinakamahirap na mga subject class sa labi nagka na mga first year, maupay pagtungtong ni ba is kani physics. That's good job. Bisa maganing ang human graduate na, no? Pag mong kasabot. So, wala good tayo mabuhat, ana. Studyhi, gid siya balik-balik. Mas okay po, no, nga online atong session karon kay para mabalik-balik na to atong video, no? Y max. Again na, ang hinahanap natin is hindi si Y, di ba? This is not our final answer. So, hinahanap is greatest elevation. So, ibig sabihin yung total natin na Y from this point, ayan,
papunta dito. Pangalan na to siya y max. So, kumbaga, ano lang tayo last nga buhaton, which is i-add na to si y kay 150. So, y natin is 412.884 plus 150. What is our y max? Pila class? Maki-chat. 562.884. 572. Asa man sa duwa? Double check daw basi na maliog. That is 5. Na typo lang siguro siya, no? 562.884. Okay. Okay, so let's proceed with our last na lang na sample. But before that, paki-chat sa atong chat box og kasabot na ko. Para mag last problem ta. Type og kasabot na ko. Asa naman tong Sige lang. Karelate ka, mura mo pug kong estudyante sa una. Lagi mga panahon nga dito kasabot. Labi nag-physics mo gani. Naglibog na gani tag, di ba, horizontal na topic na horizontal, na topic na vertical, free fall. Ya kani nga topic pa curve. So again, ang advice na ko sa inyo i-solve ni balik on your own, i-review review ni atong video. Kaninot na agit video sa among panahon wala, no? So i-subta, no? I-post atong video tapos subta. Or pangitag other videos sa YouTube, etc. Kay lisod jud ni siya nga topic. Lisod gid ni siya nga lisod gid ni siya nga tawagan ni subject. Ug lisod po ni nga kurso. So, proceed tayo sa ating last example. Ayan, a projectile is fired with an initial velocity of 800 feet per second at a target B located 2,000 feet above the gun A at a horizontal distance of 12,000 feet. Neglecting air resistance, determine the value of firing angle A. Hala. Mo na sulti. So, na lang gani. Ano yan? So, buta na to. Gatag is 800 feet per second. Tapos, na-day cliff. Dito daw niya giko, ano? A projectile is fired. Tapos, ang distance daw, papunta doon kung saan siya naglanding is 12,000. Ang height is 2,000. What is the angle? So, ganito class. Ang solution ani class, hastang taasa. Angle na gud ang ipangita, no? Diba? As in. Pero, naman tayo na-derive na formula. Pero ang problema na gid ani nga formula, at least, no, napamubo. No? Mubo kayo mong solution. Pero, ang pag-memorize. Sir, kano sa ni magamit? Ang clue class, kung kano sa ni magamit, pag gitagaan kag x o y nga distances. Tapos, gipapangita ang velocity initial, ang theta, ang x, gihatag man ang x o y, no? Kung for example, gihatag ang mga x's tapos ang y ang ipangita, no? Basta flexible kay ni siya nga formula, special derived formula. So again, taas kay ni siya og solution, pero kay naaman tay special derived formula,
Mao ni atong gamiton ara. Sige na, no? So i-substitute ni diretso. Ang problema na lagi if may memorize ninyo, no? Okay, choice. Asay mo ha katong taas kay nga solusyon, mapuno ni siya class. Kini. Pag i-solve na to ni nga mano-mano, puno na ning no, malapas pa gani. Pero pag inani, diretso substitute, shift solve, makuha na to. Sige. So, ang y based dito, class, is 2,000. Paki-type sa calculator, ha? Equals. X natin is 12,000. Then, tangent. Tapos, angle theta. Kanang angle theta mo ng x ni mo, kaya mo magipangita. So, tangent of x. Tapos, minus. Okay. Tapos, gravity is 9.81. Ay, kuha na. Buta na to ni gravity. Gravity is 9.81 pag meter per second squared, di ba? Manong topic na to last time. Pero pag nakakuan siya, feet per second, that is 32.2. Dapat memorize na ninyo. Feet per second squared. Ara. So, mo na ito ibutang 32.2. Positive lang ito ibutang. Tapos, 12,000, that is our x ulit. Squared. Divided by 2 times VO initial. Ara, di ba mamaning VO initial na to? V initial, VO. Butang 800 squared tapos cosine of theta squared. Tapos shift solve. Makuha na nimo si theta using calculator. Ang pui lang ha, nga makaya sinong calculator. Sige. Try po na ako sa calculator ha. Makita man no, ang calculator. Sukat ganina. So, 2,000 equals 1,200 at 12,000 de. Tangent of x minus. We have 32.2 times 12,000 squared. Nari nagawas? 388. Wala. Wala angle na 388. Ako ay na 388. Sige. 2 times 800 squared. Tapos, naka-degrees dapat ha. Basi naka-radian na po mo. Cosine of alpha x close parenthesis squared. Sige daw. Wala tunta mo. Okay, anyone? Uli magawas? Shift solve. Oh, gawas mo yung audit so. Pag shift solve ni mo, input kag any number nga positive like 50. Basi kay nindot lang gini nga calculator no ning dere. Paabuta lang ha. Kasi open ni hapon. So, again, i-type siya ara makita man po ninyo sa screen. Dili. Nagahatag na pero dugay kaayo kay kuan mo gunain yung calculator ka ng
Oo, tama ng 69 point something something. Duha na siya. Again, sabi ko, di ba? Pag naka-squared, duha ang ihatag niyang answer. So, 29, no? Answer na siya. So, ako saan siyang isulat ha? Angle number 1, duha mo gud ka answer. That is 29.460 degrees. Tama na siya. Pero napa na siya ipangkaduha nga angle, ibig sabihin pwede duha ka angle ang iyahang pag-fire, ma-meet gyapon na man niya ang mga condition. So, bisan unsa nga lang number, yes, nga positive, shift solve, tapos, di ba, 50 man itong gi-type, na imong 29, shift solve na pug ko, try na ko, for example, 100. Kung kinsa man gud ang mas duol sa imong gi-input, siya ang magawas. So, kung 100 akong i-type, ara, 209. Wait lang. Sobraan na guro. For example, i-type na ko 80. 70. Katong 209 plus, ngano ni gawa siya, no? Kay 209 minus 180 is 29. Tama ba? O, tama. So, gatuyok-tuyok lang na siya dara. So, itong answer din ninyo ganina nga 360. Hindi na, pwede ang 360. 0 degree man na. 389 minus 360. Kanina, kanin 389. Tama ni siya. Pero kay naglapas man ka og wala may 389. So mag-minus lang ka nag 360. 389.46 minus 360 mo to magawa si 29. No, so depende man pud gud sa imong gina-input na cancel. Sige lang mga kuan man ni, mga lisod man pud nga problem ni ani. No. So madalang naman pud ko maghatag og inani kay no din makaya sa calculator. Di ba yun, kaya sa calculator sir ako pa, no? So kani magud late kaning mas higher man gud nga calculator nga nang makaya niya gawas diretso. Kaya so therefore ang second answer natin is 70.001. Again, yun sa pagpagawas nako sa 70, shift solve ko tapos nag-input lang kog 80 or basta ka nang duol sa 70. Yun lang, no? O makakabalo pod nga kinsa pinakaduol. 002. Okay, round up. Okay, so this is our final answer. Okay na? Lang kay Hiwi. Okay? Are you still there, everyone? Type okay, ma? Sa atong calculator. Type okay sa calculator. Type okay sa atong chat box if you are still there. Ayan. Again, thank you for listening. I hope nga lami inyong sudan. No? See you again next time, no? Thank you.